Hello mga kapatid ko, okay lang ba kayo? Masaya akong makasama ka sa video na ito. Sa oras na ito, nais kong batiin ang bawat isa sa inyo, nakatira ka sa puso ko. Sa ating buhay, ang ating relasyon sa Diyos ay napakahalaga at sa ating paglalakbay ng pananampalataya ang mga okasyong tulad nito. Kapag tayo ay nagtitipon upang manalangin, mag-aral at makinig sa kanyang salita, ay napakahalaga din. Ang dalangin natin ngayon, ang tema ay, nais ka ni Jesus na pagpalain. Maggugol ng ilang minuto sa kanya at matanggap mo ang mga biyaya ng langit. Isang napaka-espesyal na mensahe na tiyak na magbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa. Ito ay magpapatibay sa inyong pananampalataya. Nais ng ating Panginoon na tayo ay pagpalain at ang kanyang mga pagpapala ay hindi nakalaan sa iilang tao lamang, kundi para sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa kanya. Ang malaking problema ay gusto ng mga tao na pagpalain, ngunit nakakalimutan nilang magpasalamat sa makapangyarihang Diyos. Nakakalimutan nilang magkaroon ng higit na matalik na kaugnayan sa Kanya. Ngunit, paano nga ba natin matatanggap ang mga pagpapala na ito? Anong mga hakbang ang dapat nating gawin upang tayo ay maging karapat-dapat sa mga biyayang inihahanda ng Diyos? Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang mga bagay na ito at higit pa. Ang mga sagot ay matatagpuan sa ating mga puso at isipan, at ako'y umaasa na sa ating pagninilay-nilay, mas lalo pa nating mauunawaan ang kanyang mga plano para sa atin. Sa ating mga buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, narito ang magandang balita. Nais ng Diyos na tayo ay makaranas ng kanyang pagmamahal at pagpapala. Sa bawat sandali ng ating mga buhay, naroroon siya, handang tumulong at magbigay ng gabay. Sa ating mga pagdarasal at pagninilay, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at sa ganitong paraan, mas nagiging bukas tayo sa pagtanggap ng Kanyang mga biyaya. Alam mo, ang pag-aalay ng oras kay Jesus ay isang napakahalagang hakbang. Sa mga sandali na tayo ay nag-iisa, nagdarasal o nagbabasa ng kanyang salita, nagiging mas sensitibo tayo sa kanyang tinig. Ang Diyos ay laging handang makipag-usap sa atin, at ang mga pagkaskirong ito ay mga pagkakataon din para mas mapalapit tayo sa Kanya. Kaya hinihiling ko na maglaan ka ng ilang minuto bawat araw para makasama siya sa mga simpleng sandali na ito. Maraming himala ang maaaring mangyari, at araw-araw akong naririto para magkasama tayong magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga panahong naramdaman mo ang kanyang presensya. Ang iyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba. I-comment lang ang iyong mga saloobin sa ibaba at sabihin sa amin kung paano ka pinagpala sa iyong mga sandali kasama ang Diyos. Bawat kwento ay mahalaga at maaaring maging liwanag sa madilim na kalagayan ng ibang tao. Kung bago ka sa aming komunidad o kung gusto mo ng higit pang mga mensahe at inspirasyon mula sa salita ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Sa bawat subscription, hindi ka lamang naging bahagi ng aming pamilya, ngunit naging instrumento ka rin ng kanyang mga pagpapala. Gusto kong hilingin sa iyo na mag-iwan ng like sa video na ito. Wala kang gagastusin at mauunawaan ng YouTube na matalaga ang content na ito at dadalhin ang video na ito sa ibang tao at pagpapalain sila tulad mo. Sama-sama nating tuklasin ang mga hakbang at alituntunin na tutulong sa atin na higit na palakasin ang ating pananampalataya at makamit ang mga pagpapalang inilalaan ng Diyos. Sama-sama tayong nasa paglalakbay na ito at tiyak na dadalhin tayo ng ating pagmumuni-muni sa mas mataas na antas ng ating spiritual na buhay.
Kaya samahan mo ako sa aming paglalakbay ngayon. Ialay natin ang ating puso at isipan kay Jesus at hayaan siyang magbigay ng liwanag at patnubay sa ating buhay. Maraming salamat at sana ay makabuluhan ang sandaling ito. Simulan natin ang ating paglalakbay patungo sa mga pagpapala ng langit. Ang Salmo 23 ay isang napaka-maimpluwensyang taludtod na naglalarawan ng pag-aalaga at pagmamahal ng Diyos bilang ating pastol. Sa mga simpleng salita, ipinapahayag nito ang ating tiwala sa Kanya kahit na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Mayroong isang Diyos na laging handang mag-alaga at magbigay ng gabay sa ating mga landas. Kapag sinasabi natin na nais ka ni Jesus na pagpalain, ito ay isang paanyaya na lumapit sa Kanya sa ating mga pangangailangan, takot at pagdududa. Sa Salmo 23, sinasabi na, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ang mga salitang ito ay puno ng tiwala. Sa ating mga kahirapan, madalas nating nalilimutan na mayroon tayong isang pastol na handang dalhin tayo sa mga pastulan ng kapayapaan at kaaliwan. Sa mga oras ng pagdududa, ang pagkakaroon ng ganitong pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ang mga salin ng Salmo 23 ay nagpapakita na kahit sa gitna ng mga madidilim na sandali, naroon ang Diyos upang tayo'y gabayan. Kahit na ako'y dumaan sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang mga salitang ito ay nagtuturo sa atin na ang ating kakayahan na harapin ang mga pagsubok ay nakasalalay sa ating relasyon kay Jesus. Siya ang nagbibigay ng lakas at proteksyon. Sa tuwing tayo ay nalulumbay o naguguluhan, narito ang paalala na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay nandyan, kasama natin sa ating paglalakbay, nag-aalok ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa ating pang-araw-araw na buhay, kadalasang nahaharap tayo sa mga sitwasyong puno ng takot at pangamba. Ang Salmo 23 ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng lahat ng ito, mayroong isang tiwala na nagmumula sa ating relasyon kay Jesus. Ang mga pagpapalang ito ay hindi lamang pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Kapag tayo ay lumalapit kay Jesus, nagiging mas maliwanag ang ating landas at ang Kanyang mga pangako ay nagiging totoo sa ating mga buhay. Isipin natin ang mga pagkakataon kung kailan tayo nakaranas ng pag-aalaga mula sa Diyos. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga kaibigan, pamilya, o hindi inaasahang mga pagkakataon. Ang mga ito ay mga pagpapala na nagmumula sa ating pastol. Sa bawat pagsubok, may mga aral tayong natutunan at mga pagpapala tayong natamo. Ang bawat hakbang ng ating buhay ay nakapaloob sa mas malaking plano ng Diyos. At sa bawat hakbang, siya ay nandyan upang tayo ay gabayan. Ang Salmo 23 ay nagtuturo rin sa atin ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, natututo tayong maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Sa kabila ng mga pangarap at hangarin na mayroon tayo, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa ating relasyon kay Jesus. Ang Kanyang mga pagpapala ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kapayapaang dulot ng Kanyang presensya sa ating mga buhay. Habang tayo ay nagmumuni-muni sa mga salitang ito, naway magbigay ito sa atin ng lakas at inspirasyon na lumapit kay Jesus. Ang Kanyang mga pagpapala ay nakahanda na para sa atin, at ang ating bahagi ay ang pagtanggap sa Kanya sa ating mga puso. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong at gabay, tandaan natin na ang Diyos ay laging handang umagapay sa atin, nag-aalok ng Kanyang pagmamahal at proteksyon. Sa huli, ang ating relasyon kay Jesus ay nag-iimbita sa atin na makilala ang Kanyang mga pagpapala sa ating buhay.
Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway makamit natin ang kapayapaan at kaaliwan na nagmumula sa Kanya, na nagsisilbing gabay at proteksyon sa ating paglalakbay. Ang mga pagpapalang ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng tunay na nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Sa ating paglapit kay Jesus, tunay na makakamit natin ang mga pagpapalang nagmumula sa langit. Ang panalangin ng Ama namin na matatagpuan sa Mateo 9:13 ay nagbibigay ng isang napakahalagang mensahe tungkol sa ating relasyon sa Diyos. Sa simpleng mga salita, ipinapahayag nito ang ating pagkilala sa Diyos bilang ating Ama at ang ating pagnanais na makipag-ugnayan sa Kanya sa isang personal na antas. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating Ama ay nag-ugat sa ating pagkakaalam na Siya ay nagmamalasakit sa atin, na Siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, at sa Kanya tayo ay may ligtas na kanlungan. Sa ating buhay, maraming pagkakataon ang nagdadala sa atin ng mga pagsubok at hamon. Sa mga panahong ito, madalas tayong naliligaw ng landas at nahihirapang makahanap ng kapayapaan. Subalit sa pamamagitan ng panalangin, lalo na sa panalangin ng Ama namin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipahayag ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi ito ay isang paraan ng komunikasyon na lumalapit sa puso ng Diyos. Sa bawat salitang ating binibigkas, nararamdaman niyang tayo ay naglalakas loob na humingi ng Kanyang tulong at gabay. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw ay isang bahagi ng panalangin na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sa paghingi ng ating mga pang-araw-araw na pangangailangan, ipinapakita natin ang ating pagkakaalam na hindi natin na kayang mabuhay ng mag-isa. Kailangan natin ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang ating mga pangangailangan, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual, ay palaging nakasalalay sa Kanyang mga kamay. Ang ating pagtitiwala na Siya ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating kinakailangan ay nagbubukas ng pinto para sa mga pagpapala ng langit. Sa ating paglapit kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng mas malapit na relasyon sa Kanya. Ang pagkakaroon ng koneksyon na ito ay mahalaga sapagkat sa Kanya natin natatagpuan ang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay hindi na nagiging hadlang, kundi mga pagkakataon upang tayo ay lumapit at magtiwala sa Kanya. Sa bawat pagdulog natin sa Kanya sa panalangin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipahayag ang ating mga takot, pagdududa at mga pagnanais. Sa ganitong paraan, ang ating puso at isipan ay nabubuo sa isang mas malalim na pagkakaalam at pagtitiwala sa Kanya. Mahalaga rin na ilagay ang ating mga pagkakamali at pagkukulang sa Kanyang mga kamay. Sa panalangin, sinasabi natin, patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ang pagkilala sa ating mga pagkakamali at ang ating pagnanais na magpatawad ay nagpapahayag ng ating pagiging handa na lumakad sa liwanag ng Kanyang pagmamahal. Sa pagpapatawad, tayo ay nagiging malaya mula sa bigat ng galit at sama ng loob na nagiging sagabal sa ating kapayapaan. Kapag tayo ay nakipag-ugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin, hindi lamang tayo tumatanggap ng mga biyaya, kundi nagiging kasangkapan din tayo ng Kanyang pagmamahal sa iba. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang tayo ay magdulot ng pagbabago, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa ating paligid. Sa ating pagninilay-nilay sa Ama namin, naway maging inspirasyon tayo sa iba na lumapit kay Jesus at matanggap ang Kanyang mga biyaya. Sa huli, ang panalangin ng Ama namin ay paalala sa atin ng kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos.
Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi, tayo ay lumalapit sa Kanya na may pananampalataya na Siya ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Ang mga pagpapala ng langit ay nagiging totoo sa ating buhay kapag tayo ay may bukas na puso at handang makinig sa Kanyang tinig. Sa ating paglalakbay, naway patuloy tayong magdasal at lumapit kay Jesus. At sa Kanya, matutunan nating tanggapin ang mga biyayang Kanyang iniaalok. Ang Filipos 4:19 ay nagbibigay ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pagtitiwala sa Diyos para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa mundong puno ng mga alalahanin at takot, madalas tayong naliligaw ng landas sa pag-aalala sa ating mga pangangailangan sa material, emosyonal at espiritual. Ngunit sa talatang ito, tayo ay sinisiguro na ang Diyos sa Kanyang walang hanggan at masaganang kayamanan ay handang tugunan ang lahat ng iyon. Ang pag-unawa sa mensaheng ito ay naglalaman ng isang mahalagang aral. Ang ating pananampalataya kay Jesus ay susi sa pagtanggap ng mga pagpapala mula sa langit. Kapag tayo ay nagtiwala at lumapit kay Jesus, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang pamilya. At bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may karapatan sa Kanyang mga biyaya. Ang tiwala na ito ay hindi lamang dapat maging isang pangkaraniwang ideya, ito ay dapat na maging isang aktibong bahagi ng ating buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga pagsubok o kakulangan, ang ating pagtitiwala sa Kanya ang dapat na magbigay sa atin ng lakas. Sa kabila ng mga pagsubok, ang ating pananampalataya ay maaaring maging isang liwanag na nagliliwanag sa madilim na mga sitwasyon. Madalas, ang mga tao ay nagiging takot at nag-aalala kung paano matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa halip na magtiwala sa Diyos, ang ilan ay nahuhulog sa bitag ng pag-aalala at pagkabalisa. Ngunit ang Filipos 4:19 ay nag-aanyaya sa atin na ibalik ang ating mga mata kay Jesus, na sa Kanya lahat ng ating mga pangangailangan ay natutugunan. Ang mga pagpapala ng langit ay hindi nakabatay sa ating kakayahan o sa ating mga pagsisikap, kundi ito ay nagmumula sa Kanyang walang hanggan at masaganang biyaya. Sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesus, natututo tayong magbigay diin sa mga tunay na pangangailangan. Ang mga material na bagay ay maaaring maging mahalaga, subalit ang mga espiritual na pangangailangan ay higit na mas mahalaga. Sa ating paglapit kay Jesus, natutunan nating pahalagahan ang kapayapaan, pag-asa at pag-ibig na Kanyang ibinubuhos sa atin. Ang mga ito ay mga pagpapalang hindi kayang bilhin ng pera, kundi ito ay mga biyayang nagmumula sa ating relasyon sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay dapat na maging isang buhay na pananampalataya. Sa bawat araw, tayo ay hinahamon na ipakita ang ating pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga aksyon at desisyon. Kapag tayo ay nagdasal at humiling ng tulong, dapat din tayong maging handa na tumanggap ng mga sagot mula sa Kanya, kahit na ito ay hindi palaging ayon sa ating inaasahan. Ang Diyos ay may mas mataas na layunin para sa atin, at ang Kanyang mga plano ay lagi ng mas mabuti kaysa sa ating naiisip. Ang pag-unawa sa mga prinsipyong ito ay nagiging daan upang tayo ay makapagbigay ng pasasalamat sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, ang ating pag-asa ay dapat na nakatuon kay Jesus na nagbigay ng lahat para sa atin. Sa Kanyang mga kamay, ang ating mga pangangailangan ay natutugunan at ang ating mga takot ay napapawi. Ngayon, habang nag-iisip tayo sa mga bagay na ito, hinihikayat ko ang bawat isa sa atin na buksan ang ating mga puso at isipan sa mga pagpapalang nagmumula sa Diyos. Magtiwala tayo na ang Kanyang mga kayamanan ay hindi natatapos at hindi nagkukulang. Sa ating pananampalataya kay Jesus, ating matutuklasan ang tunay na kahulugan ng kasiyahan at kapayapaan.
Sa susunod na hakbang, tayo ay manalangin. Sa ating panalangin, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at ipahayag ang ating tiwala sa Kanya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at kaibigan. Sa mga sandaling ito, kami ay nagtitipon upang ipahayag ang aming mga puso at isipan sa iyong harapan. Sa bawat paghinga, kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang ibinuhos mo sa amin. Salamat sa mga pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay humihingi ng iyong gabay at lakas upang mapanatili ang aming pananampalataya. O Ama, sa mga minutong ito na kami ay nananatili sa iyong presensya, kami ay humihingi ng kapayapaan at kaalaman. Itinataas namin ang aming mga isipan at puso sa iyo upang mapuno kami ng iyong pag-ibig at liwanag. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay o naguguluhan, hayaan mo sanang maging sandalan namin ang iyong mga salita. Sa mga suliraning aming kinahaharap, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming tagapagligtas at tagapagtanggol. Sa aming pagninilay, tulungan mo kaming maunawaan ang iyong mga plano para sa amin. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid, ang aming pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga estranghero na aming nakakasalamuha. Naway madama nila ang iyong pagmamahal sa kanilang mga buhay. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga pagkakataon na makapagbigay kami ng tulong at suporta sa mga nangangailangan. O Diyos, sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway makasunod kami sa iyong mga yapak. Bawasan mo ang aming mga pagdududa at palakasin ang aming mga puso na manampalataya sa mga bagay na hindi namin nakikita. Sa bawat pagsubok na dumarating, hayaan mo kaming maging matatag at puno ng pag-asa. Ituro mo sa amin na ang mga pagsubok ay hindi hadlang, kundi pagkakataon upang lumago at matutong umasa sa iyo. O Panginoon, sa mga sandaling kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng katahimikan sa iyo. Sa mga kaganapan sa aming paligid, bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban. Ipinapanalangin namin ang mga lider ng aming komunidad at ng mundo. Naway sila ay magdesisyon na puno ng integridad at malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Sa mga oras ng pagsamba, hayaan mong maramdaman namin ang iyong presensya. Ipinagdarasal namin ang mga nakakaranas ng sakit at paghihirap. Naway makatagpo sila ng kaginhawahan sa iyong mga salita. O Diyos, kami ay humihiling ng kapayapaan para sa mga pighati ng mga tao. Ang mga nawalan ng mahal sa buhay, ang mga nagdaranas ng sakit, at ang mga nahaharap sa matinding pagsubok, naway madama nila ang iyong yakap at proteksyon. Tulungan mo kaming maging liwanag sa kadiliman ng mundo. Sa aming mga salita at gawa, naway maipakita namin ang iyong pagmamahal at kabutihan. Ipinapanalangin namin ang aming mga pangarap at hangarin. Naway maging ayon ng mga ito sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, bigyan mo kami ng lakas na muling bumangon at lumaban para sa mga bagay na tunay na mahalaga. O Panginoon, sa bawat araw na dumarating, naway patuloy kaming lumapit sa iyo. Ipinagdarasal namin ang aming mga sambahayan, naway mapuno ng pagmamahalan at pagkakaintindihan. Sa bawat pagtitipon ng pamilya, naway maging pagkakataon ito upang ipahayag ang aming pasasalamat sa lahat ng iyong mga gawa. Hayaan mo kaming maging inspirasyon sa isa't isa upang sama-samang lumago sa pananampalataya at pagmamahal. Ipinagdarasal namin ang mga bata naway lumaki silang may takot sa iyo at kaalaman sa mga bagay na mabuti. Itaguyod mo ang kanilang mga pangarap at bigyan sila ng mga pagkakataon upang matutunan ang mga aral na mahalaga sa kanilang buhay. Sa kanilang mga pangarap, suportahan mo sila
at bigyan ng lakas upang magsikap at magtagumpay. O Diyos na aming Ama, patuloy kaming humihingi ng iyong gabay sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan at naliligaw ng landas, naway ikaw ang maging ilaw na magbibigay liwanag sa aming mga desisyon. Bigyan mo kami ng karunungan upang mapanatili ang tamang landas at maging mapanuri sa bawat hakbang na aming tatahakin. Sa mga desisyon na dapat naming gawin, hayaang ang iyong mga salita at kalooban ang maging batayan ng aming mga pagpili. Kami rin po ay humihiling na ang aming mga puso ay mapuno ng malasakit at pagmamahal sa isa't isa. Sa mundong puno ng hidwaan at pagsasalungatan, naway maging tagapaghatid kami ng kapayapaan. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pag-unawa at pagpapatawad upang sa aming mga relasyon ay makabuo kami ng mas matibay na ugnayan. Sa bawat pagkakataon na may hidwaan, bigyan mo kami ng lakas at tapang na makipag-usap ng may pag-ibig at paggalang. O Panginoon, sa mga oras ng aming pag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Naway maging matatag ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa mga oras na kami ay nag-iisa, iparamdam mo sa amin ang iyong presensya at yakap. Sa mga oras ng pananalig, turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa kahit na maliliit na bagay na iyong ibinibigay. Ipinapanalangin din namin ang mga taong nasa laylayan ng lipunan, ang mga walang tahanan at mga nangangailangan. Naway magkaroon sila ng pagkakataon na maranasan ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga gawa. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang makita ang kanilang mga pangangailangan at makapagbigay kami ng tulong sa abot ng aming makakaya. Sa mga pagkakataon na kami ay may sobrang yaman, tulungan mo kaming maging mapagbigay at handang tumulong sa iba. O Diyos, aming dalangin na ang mga bata sa aming komunidad ay lumaki na may takot at paggalang sa iyo. Itaguyod mo ang kanilang mga pangarap at bigyan sila ng inspirasyon upang magsikap. Sa kanilang mga pag-aaral, naway makatagpo sila ng mga guro at mentor na magbibigay sa kanila ng tamang kaalaman at gabay. Sa bawat hakbang ng kanilang pag-unlad, iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal at suporta. Sa mga magulang na nag-aalaga at nagtatrabaho para sa kanilang mga anak, bigyan mo sila ng lakas at tibay ng loob. Naway kanilang maramdaman ang halaga ng kanilang mga sakripisyo at ang mga bunga ng kanilang pagsisikap. Sa mga pagkakataon na sila ay napapagod, ipaalala mo sa kanila ang kanilang mga layunin at pangarap para sa kanilang mga anak. Sa kanilang mga tahanan, naway maging puno ito ng pagmamahal, pagkakaunawaan at pagtutulungan. O Diyos, sa aming paglalakbay, naway laging maging sentro ng aming buhay ang iyong salita. Huwag mo kaming hayaang maligaw ng landas, kundi ipakita mo sa amin ang tamang direksyon sa bawat desisyon na aming gagawin. Sa aming mga pangarap at ambisyon, naway maging sa iyo ang aming mga layunin at hindi sa aming sariling kapakanan. Ipinagdarasal namin ang mga opportunity na dumarating sa amin, na sana ito ay magdulot ng kabutihan sa amin at sa mga tao sa paligid namin. Sa lahat ng aming mga panalangin, naway maipahayag namin ang aming tiwala sa iyo. Ikaw ang aming lakas at kanlungan, at kami ay nagtitiwala na ikaw ay laging nandyan upang kami ay gabayan at protektahan. Sa aming mga pagkukulang, kami ay humihingi ng iyong kapatawaran at sana ay patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon na magbago at maging mas mabuting tao. O Panginoon, sa mga oras ng pagsamba at pagninilay, hayaan mo kaming magbigay ng pasasalamat
sa lahat ng iyong kabutihan. Naway ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya na sa bawat araw ay may bagong simula at mga pagkakataon. Sa lahat ng ito, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan kay Jesus. Sa ating mga pagninilay at panalangin, na pagtanto natin na ang kanyang presensya ay nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa ating mga puso. Sa mga oras ng pagsubok at hirap, siya ang ating kanlungan at lakas. Minsan, sa mundong ating ginagalawan, tila napakahirap abutin ang mga pagpapalang ito. Ngunit sa mga simpleng sandali na tayo ay naglalaan ng oras kasama siya, doon natin natutuklasan ang tunay na yaman ng ating pananampalataya. Sa ating mga pag-uusap kay Jesus, sa ating mga tanong at dalangin, naririnig natin ang kanyang tinig na nagbibigay liwanag sa ating mga isipan at damdamin. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay naglaan ng panahon para magmuni-muni at makipag-usap sa Kanya. Kadalasan, ang mga simpleng sandali ng pananahimik at pagninilay ay nagiging daan upang mas makilala natin ang Kanyang puso. Ang mga pagpapala ng langit ay hindi lamang nakapaloob sa mga material na bagay, kundi sa mga biyayang espiritual na nagiging gabay natin sa ating araw-araw na buhay. Huwag nating kalimutan na ang paglapit kay Jesus ay isang patuloy na proseso. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, nagbabasa ng kanyang salita o nakikinig sa kanyang mga mensahe, unti-unti niyang binubuksan ang ating puso sa kanyang mga plano at hangarin para sa atin. Ang ating pananampalataya ay lumalago sa bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa Kanya. Sa ating mga pagsubok, maaring maramdaman natin na nag-iisa tayo, ngunit naway maging paalala sa atin ang mga mensaheng ating napag-usapan. Nariyan si Jesus, handang makinig at umalalay. Siya ang ating tagapamagitan at tagapagligtas at sa Kanya tayo ay mayroong pag-asa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay naguguluhan o nawawalan ng pag-asa, alalahanin natin ang mga salitang ito. Huwag kang matakot, ako'y kasama mo. O Panginoon, sa mga oras ng aming pag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Naway maging matatag ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa mga oras na kami ay nag-iisa, iparamdam mo sa amin ang iyong presensya at yakap. Sa mga oras ng pananalig, turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa kahit na maliliit na bagay na iyong ibinibigay. Ipinapanalangin din namin ang mga taong nasa laylayan ng lipunan, ang mga walang tahanan at mga nangangailangan. Naway magkaroon sila ng pagkakataon na maranasan ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga gawa. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang makita ang kanilang mga pangangailangan at makapagbigay kami ng tulong sa abot ng aming makakaya. Sa mga pagkakataon na kami ay may sobrang yaman, tulungan mo kaming maging mapagbigay at handang tumulong sa iba. O Diyos, aming dalangin na ang mga bata sa aming komunidad ay lumaki na may takot at paggalang sa iyo. Itaguyod mo ang kanilang mga pangarap at bigyan sila ng inspirasyon upang magsikap. Sa kanilang mga pag-aaral, naway makatagpo sila ng mga guro at mentor na magbibigay sa kanila ng tamang kaalaman at gabay. Sa bawat hakbang ng kanilang pag-unlad, iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal at suporta. Sa mga magulang na nag-aalaga at nagtatrabaho para sa kanilang mga anak, bigyan mo sila ng lakas at tibay ng loob. Naway kanilang maramdaman ang halaga ng kanilang mga sakripisyo at ang mga bunga ng kanilang pagsisikap. Sa mga pagkakataon na sila ay napapagod,
Ipaalala mo sa kanila ang kanilang mga layunin at pangarap para sa kanilang mga anak. Sa kanilang mga tahanan, naway maging puno ito ng pagmamahal, pagkakaunawaan at pagtutulungan. O Diyos, sa aming paglalakbay, naway laging maging sentro ng aming buhay ang iyong salita. Huwag mo kaming hayaang maligaw ng landas, kundi ipakita mo sa amin ang tamang direksyon sa bawat desisyon na aming gagawin. Sa aming mga pangarap at ambisyon, naway maging sa iyo ang aming mga layunin at hindi sa aming sariling kapakanan. Ipinagdarasal namin ang mga opportunity na dumarating sa amin, na sana ito ay magdulot ng kabutihan sa amin at sa mga tao sa paligid namin. Sa lahat ng aming mga panalangin, naway maipahayag namin ang aming tiwala sa iyo. Ikaw ang aming lakas at kanlungan, at kami ay nagtitiwala na ikaw ay laging nandyan upang kami ay gabayan at protektahan. Sa aming mga pagkukulang, kami ay humihingi ng iyong kapatawaran at sana ay patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon na magbago at maging mas mabuting tao. O Panginoon, sa mga oras ng pagsamba at pagninilay, hayaan mo kaming magbigay ng pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Naway ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya na sa bawat araw ay may bagong simula at mga pagkakataon. Sa lahat ng ito, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan kay Jesus. Sa ating mga pagninilay at panalangin, napagtanto natin na ang kanyang presensya ay nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa ating mga puso. Sa mga oras ng pagsubok at hirap, siya ang ating kanlungan at lakas. Minsan, sa mundong ating ginagalawan, tila napakahirap abutin ang mga pagpapalang ito. Ngunit sa mga simpleng sandali na tayo ay naglalaan ng oras kasama siya, doon natin natutuklasan ang tunay na yaman ng ating pananampalataya. Sa ating mga pag-uusap kay Jesus, sa ating mga tanong at dalangin, naririnig natin ang kanyang tinig na nagbibigay liwanag sa ating mga isipan at damdamin. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay naglaan ng panahon para magmuni-muni at makipag-usap sa Kanya. Kadalasan, ang mga simpleng sandali ng pananahimik at pagninilay ay nagiging daan upang mas makilala natin ang Kanyang puso. Ang mga pagpapala ng langit ay hindi lamang nakapaloob sa mga material na bagay, kundi sa mga biyayang espiritual na nagiging gabay natin sa ating araw-araw na buhay. Huwag nating kalimutan na ang paglapit kay Jesus ay isang patuloy na proseso. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, nagbabasa ng kanyang salita o nakikinig sa kanyang mga mensahe, unti-unti niyang binubuksan ang ating puso sa kanyang mga plano at hangarin para sa atin. Ang ating pananampalataya ay lumalago sa bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa Kanya. Sa ating mga pagsubok, maaring maramdaman natin na nag-iisa tayo, ngunit naway maging paalala sa atin ang mga mensaheng ating napag-usapan. Nariyan si Jesus, handang makinig at umalalay. Siya ang ating tagapamagitan at tagapagligtas at sa Kanya tayo ay mayroong pag-asa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay naguguluhan o nawawala ng pag-asa, alalahanin natin ang mga salitang ito. Huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Maglaan tayo ng oras araw-araw upang makipag-usap kay Jesus. Sa mga simpleng panalangin, sa ating mga munting pagninilay, at sa ating mga gawaing makabuhay ng ating espiritu, matutuklasan natin ang mas malalim na kahulugan ng kanyang mga salita. Huwag nating hayaang ang ating abalang buhay ay maging hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Sa halip, gawing prioridad ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, dalhin natin ang Kanyang mga aral sa ating mga puso.
Ang mga ito ang magiging gabay natin sa ating mga desisyon at sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Ang pagmamahal ni Jesus ay hindi nagtatangi. Ito ay para sa lahat. Sa ating mga pamilya, komunidad at sa mundo, ipakita natin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating mga kilos at salita. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, naway magpatuloy tayong magbigay-pugay kay Jesus sa ating mga araw. Ipaabot natin ang kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa lahat ng ating nakakasalamuha. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating pananampalataya dahil sa ating mga kwento at karanasan kasama siya, maaring makilala ng iba ang kanyang kabutihan. Magpatuloy tayong maging ilaw sa mundong ito at sa bawat hakbang dalhin natin ang kanyang mensahe ng pag-ibig at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, naway makatagpo tayo ng mga bagong pagkakataon upang ipakita ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. Amen.